Hi mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pakinggan natin ng mabuti kung ano ang mensahe na dala ng ating pagbasa sa araw na ito. Ngayon ay araw ng Miyerkules, nasa ika-22 araw na tayo sa buwan ng Mayo, 2024. Alam nyo, napakaganda na sa ating pagsisimula sa ating mga gawain ay nakakarinig tayo ng mga mensahe na ipinapaabot sa atin ng ating inang simbahan. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 38 hanggang 40. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay napakaikli, 2 verso lang. Dito, si Juan ay lumapit kay Jesus at nagsumbong. Sabi niya, Guro, nakita namin may ibang tao na nagkaroon ng kapangyarihan na magpalabas ng demonyo sa pangalan mo. At sinubukan namin siyang pigilan. Dahil alam namin na hindi siya kasama natin. Sabi ni Jesus, huwag niyo silang pigilan, hayaan niyo sila. Dahil hindi sila gumagawa ng kabutihan sa ngalan ng iba, kundi sa pangalan ko. At kung sino man ang gumagawa ng mabuti, ay anak ko at nasa sa atin. Napakaganda. Kaya lang minsan sa ating mga pangyayari, sa ating mga ginagawa ngayon, nakakalungkot na marami sa mga kapatid at kaibigan nating mga hindi kabahagi ng simbahang Katoliko na nagpapahayag sa kung saan-saan sa kalsada, walang ginawa kundi manglait ng ibang pananampalataya. Na kung isipin natin kung tayong lahat ay naniniwala kay Kristo, ipahayag natin ang pagmamahal, ang kabutihan ng Panginoon. Dahil kung tayo ay totoong Kristiyano at anak ng Diyos, walang pagkakaiba sa atin. Posible ang pagkakaiba lang sa atin ay yung paano natin ipinapahayag ang ating paniniwala. Pero sa bandang huli, ang lahat ng ito ay nakalaan at nakatuon kay Kristo. Kaya sana itong mga kapatid natin, pagnilayan din nila. Huwag silang putak ng putak na parang mga manok na hindi mo alam kung naunawaan ba nila ang kanilang mga sinasabi, at minsan parang ang lumalabas sa mga salita nila, sila lang ang mabuti at ang lahat ay masama. Nakakalungkot naman. Sana hindi naman ganun. Kung tayong lahat ay tunay na anak ni Kristo, ang ipahayag natin ay ang pagmamahal, pagkakaisa. Dahil sabi ni Jesus, anak ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng kabutihan. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo na magsikap na gumawa ng kabutihan saan man tayo, ano man ang ating estado. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming gumawa ng kabutihan ng may buong katapatan, alang-alang sa iyong paghahari. Amen.